Tiniyak ng Office of the Presidential Assistant on Reconstruction and Rehabilitation ang patuloy na rehabilitasyon ng mga lugar na hinagupit ng Bagyong Yolanda. Samantala, iminungkahi naman ni Congressman Ronaldo Zamora ang pagbuo ng siya na siyang tutugon sa mga kalamidad at sakuna. Si Sam Ramirez ang ating tagapagbalita. 6 na buwan matapos manalasa ni Yolanda, ang pinakamalakas na bagyo noong 2013, bakit wala pang post-disaster needs assessment? Yan ang tanong ng mga mambabatas sa isinagawang hearing ng Joint Congressional Oversight on Public Expenditures. Ang Post-Disaster Needs Assessment o PDNA ang magiging gabay ng pamahalaan sa pag-rehabilitate ng mga lugar na naapektuhan ng isang kalamidad gaya ng Yolanda. Sa ilalim ng Republic Act No. 10121, inatasan ng Office of the Civil Defense bilang ahensyang bubuo nito. Sa ilalim rin ng nasabing batas, isusumite ng OCD ang PDNA sa gabinete para masuri, tsaka pa lamang iaakyat sa Pangulo para maaprubahan. Pagkatapos, ipapasa sa Department of Budget and Management para sa pag-release ng pondo. Sa kaso ng Yolanda, dahil wala pang pinal na PDNA, nagsagawa ng inisyatibo ang Office of the Presidential Assistant for Rehabilitation and Recovery o OPAR na bumuo ng 5 clusters na base sa mga pangangailangan Yolanda survivors. Ito ang infrastructure, resettlement, social services, livelihood at support. Ang bawat cluster na kinabibilangan ng iba't ibang government agencies ay kinakailangan magsumite ng kanilang damage assessment reports at budget proposal sa OPAR para maisumite nila sa tanggapan ng Pangulo para maaprubahan at makapag-release ng pondo. This was the requirement that any rehabilitation plans and programs should be made in accordance with or based on the PDNA. But since this was taking too long, what we did was simultaneously to form the clusters. So the formation of the clusters is a PAR initiative. Ngunit ang problema, tanging ang infrastructure cluster pa lang ang nakakapagsumite ng kanilang report. Ang iba hindi pa kumpleto dahil may ilang government agencies pa silang hinihintay. Education is part of the social services and of the social services cluster. Tama po yun. Nila, wala pa raw kayong sinasubmit na assessment. Baka dahil nung Monday po lamang ngayong linggo. You're talking May 5? Opo. Gano'ng katagal na po ba nyo hawak yun? Ba't Monday? Titinan po namin, Mr. Chair. 5 buwan na, wala pa rin post-disaster needs assessment na nanggagaling sa NDRRMC. At nagsasubmit pa lang at nagmi-meeting pa lang nung nakaraang Lunes at ngayon ang mga ahensya tungkol dito. Nakakalungkot na tila hindi nila minamadali ang bagay nito. Yun yung mga nagiging delay pagka meron ka member in your cluster na hindi pa nagsasubmit kasi how can you submit the cluster plan kung kulang-kulang pa? Para kay San Juan Representative Ronaldo Zamora, hindi kasalanan ni Rehabilitation Czar Panfilo Lacson ang nangyayaring delays. Wala kasi silang sapat na kapangyarihan, pondo at police power kaya't panukala ng mambabatas, bumuo ng isang ahensyang tutugon sa mga kalamidad at sakuna. Kulang muna tao, pera, authority. Hindi katapat dun sa mga pangangailangan ng kanyang trabaho. Kailangan natin ng isang agency that will concentrate on prevention, will concentrate on capability building, para hindi tayo basta nagkaroon ng calamity, hindi natin alam kung anong gagawin. Hiniling naman ni Escudero kay Lacson na pangalanan na ang 2 cabinet secretaries na sinabi niyang tila dead maraw sa rehabilitation efforts ng pamahalaan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Sam Ramirez.